May backup kayo. Okay? Sige, so tuloy natin to ha. Tapusin ko na. Doon tayo sa SCADA part. Okay? Sige, punta ka na sa SCADA naman. I-demo ko yung sa para sa SCADA. Running pa ba yung SCADA mo? Yung paki-close muna. Yung may demo. Yung pangatlong tab. Paki-close yan. Yung may tab ng demo. Tama yun. Yung may demo na pangatlo. Ito, sir? Kanan pa. Kanan ka pa. Yan. Yung, yan. Close mo yan. So, subukan natin na i-display sa SCADA. Okay? So, paano yung display sa SCADA? Actually, pwedeng yung text na yan, copyhin mo lang ulit, right-click mo yung temperature reading, paki-right-click yan, tapos paste. Yan. Tapos, paki-double-click, animate ulit natin. Paki-double-click na lang yan. Palitan na lang natin. Okay? Tapos, sa halip na display value analog, paki-double-click. Okay? Display value analog, double-click mo yan, papalitan natin yung temperature. Add ka ng point. So, click ka ng browse. Paki-click yung browse. Tapos, add point tayo. Wala pa tayong nagawa, di ba? Para sa output. So, add point ka, tawagin mo siyang, let's say, valve opening. Percentage, pwede rin. Sige lang, percentage. Tapos, real pa rin siya, di ba? Kamukha nung kanina. Yan. So, real siya. Tapos, yung kanyang minimum value ay 0, maximum value ay 100, then default value 0. Tapos, output naman to. Sa halip na input, since galing naman ng SCADA, papuntang PLC, output naman yan. Then, click mo yung setup sa PLC. Okay? Setup sa PLC. Then, data memory, 900. Diba? So, D900 tayo. Tapos, unsigned word, BCD. Diba? Single word, unsigned, BCD2. Tama? Ayan. Tama yan. Tapos, apply conversion factor. 0 to 1,000 tayo. Gagawin niyang 0 to 100. Yan. So, okay. Yan yung display natin. Then, okay mo lang ulit para mapalitan yung temperature ng percentage valve opening. So, actually, mali yung ating pangalan. Tanggalin mo yung space. Or PVO, percent valve opening or something. So, anything na basta dikit-dikit na lang sila. Yan. Okay. Okay mo lang ulit. So, mapapalitan yung temperature dapat. So, then actually yung display palitan mo, syempre yung text lagyan mo diyan is percent valve opening. Tatlong sharp, tapos dot, isang sharp, tapos yung C sa dulo palitan mo ng percent, di ba? Para proper yung representation natin. Yan. Then okay mo lang. Tapos actually display pa lang yan. Doon ka sa edit point value. Edit point value analog para kaya din natin palitan yung value. So, bukod sa display, papalitan din natin siya. So, click mo ulit yung tama naman siya, di ba? 0 to 100, di ba? Click mo yung in place edit. So, dun mismo sa lugar niya, dun tayo magpapalit. In place edit. Then, browse. Pakipili mo yung parameter mo dun sa available. Yan, percent valve opening. Yan, okay mo lang. Tapos, okay ulit. Then, paki-close na siya, okay na yan. Close mo na. Then, aside dito sa display, pwede rin naman yung slider. So, dun sa menu natin, yung mga rectangle shape, pakihanap yung slider dyan. May mag-appear na slider after ng mga shapes. Hanapin mo yung parang slider na pangalan. After yung toggle na yan, may nakalagay slider. Diba? So, pakikuha yan, tapos create lang ng mahabang slider na symbol. Yan. Tapos, browse. Double-click mo lang ulit, i-connect natin dun sa valve opening natin. Yan. So, okay mo lang. Then, tama naman, diba? 0 to 100, diba? So, click mo lang yung okay. Then, try mong i-run. Check natin kung gagana siya. So, check natin kung gagana. So, yes. Then, subukan natin. Then, try mong pag-sama-samahin sila, no? Yung HMI, yung SCADA. So, pakakita natin silang tatlo para maobserbahan natin kung gumagana. Paki-minimize siya ulit. Pa-minimize yung SCADA. Yan, tama. Paki-minimize. Tapos, i-drag mo lang yung Yan. Then, palakihin mo pa ng konti para mag-appear yung percentage na text natin na tinagdag. Yan, okay. Then, anyway, yung SCADA gumana naman kanina. So, kahit yung HMI, PLC na. Yan, tama. So, try mong galawin yung slider. Subukan mong slide yung slider natin.
Try mo kung gagalaw siya. At kung magbabago ng value. So, kita mo yung nakalagay sa percentage sa baba, nagbabago naman, di ba? Then makikita nyo rin naman dun sa 211 kung nagbago nga siya. So, yung slider, hindi siya ganun ka-precise kasi ini-slide natin siya. Pero yung sa baba, try mong i-click yung percentage valve opening at try mong palitan ng value na gusto mo. So, any percentage value na gusto mo. Yan. Napalitan ba? Nagbago naman, di ba? So, gawin mo nga pakigawang 100%. Try mo nga 100%. Yung sa percentage valve opening mismo. O gawin mong 0. Try mo kung gagalaw din yung slider. 0%. Yan. So, gumagalaw din yung slider, di ba? So, parang kinokontrol mo yung slider na remotely using the display o yung text. Okay? So, ganun lang. Yun yung mga basic na display natin. Pali ang sir, question lang sir. Ang sige lang. Is parang doon ka mag-program ng nung niya, yung work feeling. Tama. Oo. Doon. Tapos ang HMI sir, parang lang siya. Settings lang talaga. Tama 'yon. Oo. So kaya supposed to be madaling mag-configure ng HMI kasi para talagang kino-connect mo lang sa PLC. Yung program mo talaga nakapaloob sa PLC. Okay? Sa SCADA actually, pwedeng sa PLC kamukha nung dinemo ko sa inyo, pero bukod doon sa SCADA, pwede ka ding mag-program. Kaya lang medyo mas komplikado na siya. Magpo-program tayo using parang C language yung dating. So medyo high level na siya. Dito pero, sa SCADA, sa supervisor. Sa SCADA, sa supervisor, pwede tayong mag-program dito. Parang C language, para Python yung dating. Pag dito ka nag-program, sa PLC, parang mga basic plug na lang ang gagawin mo, mga coil na lang, saka open contact, so walang masyadong instruction. Dalawang bagay yan. Kung heavy ka sa programming sa supervisor, wala kang programming sa PLC. Kung heavy ka sa PLC, yung SCADA mo parang tumatanggap lang ng data. Kaya depende yan kung saan ka mas skilled, kung saan ka mas convenient sa programming. So, ganun yun. Okay? So, other question? Connect naman din siya, sir, no? Para ma-connect lang. Yes, connect lang talaga siya. Yes, tas ang advantage nga dito as EE, pag napunta ka sa planta, napunta ka sa power plant, 'di ba? Sa mga nuclear power plant, lahat 'yan gumagamit ng SCADA. Napunta ka sa Meralco, gumagamit ng SCADA 'yan. Okay? O napunta ka sa mga pabrika, gumagamit ng SCADA. Napunta ka sa traffic engineering center, napunta ka sa weather bureau, lahat 'yan may mga SCADA. Yung HMI mas ginagamit sa mga typically sa mga planta, sa mga sa fabrication, sa industry, ginagamit yung HMI. Okay? Pero yung SCADA mas gamit talaga yan, lalo sa field natin sa EE. Nagagamit yan sa instrumentation, sa nuclear instrumentation, etc. So may pakinabang din sa atin sa instrumentation. Okay? So unfortunately, ang nandito ay group 4, 'di ba? Si Gamad, tapos si Deniega, anong group mo? Mr. Deniega? Group 1 na tayo sila, or 2. Joker, group number 2, no? Then si Mr. Narca nandito. So siguro, since nawala yung members natin ng group 1, ayun, nandito sumagot naman si Mr. Deniega. So ito yung gagawin natin para hindi kayo mahirapan, I will make this easier for you. Yung lab worksheet natin una sa module 2, so 2.1 yung pinag-uusapan natin ngayon. Okay? So pagsasamahin ko yung groups 1 and 2. Okay? So magkasama kayo, pagtulungan nyo Mr. Gamad, kasama yung group 1. Anyway, dito naman sila kanina tatlo kayo kanina, di ba? Na nandito, kompleto sila, nawala lang ngayon. Tapos maganda naman ngayon, kompleto naman yung group, nandito yung group 2, then mayroon din sa group 3. Kaya sila yung pagsasamahin ko. Yan. So 1 and 4 kami, sir. Group 1 and 4. Yes, parang magkasama yung groups 1 and 2, apat na kayo, then magkasama yung groups 2 and 3. Doon sa ipapagawa kong lab worksheet 2.1. So ito ngayon yung gagawin nyo. So paki-stop yung sharing, Mr. Gamat. Ako na yung sir, pwede swap. Group 3 and 4 na lang, sir. Si okay lang sa akin kung okay sa inyo. Okay ba dun sa iba? Okay na yan, sir. Okay na yan, sir. Wala silang choice kasi wala sila. Kami lang nila Narca, sir. Okay ba sa group 2? Okay, ano? Sino ka group mo? Prepared mo, Mr. Gamat? 3 and 4. Kami lang nila Narca, sir. Group 3 and Group 4 na lang. Okay, sige lang. Okay. Group 1 and Group 2 para magkakasunod nga. Okay lang daw, sabi ni Mr. Deniega. Good. Then 3 and 4. Sige. Yes, sir. Yan. So ito yung then paki-stop yung sharing. Tapos i-discuss ko yung problem nyo. Then make sure na ma-screenshot nyo to.
Since kompleto naman, properly represented parehas. Ano? Okay, so ito yung gagawin nyo lang. Basic lang naman to, analog input, then analog output tayo. Okay? So ito yung gagawin. So group 1, magnify ko lang para mas kita nyo yung screen. So, kita yung screen ha, tama? Kita nyo yung sinusulat ko. Acknowledge nga. Para nag-usap ako, wala kayo nakikita. Yan. Okay, so ang gusto kong gawin nyo, so magkaiba, no? So magkaiba kayo ng konti. So dun sa channel 200, ganun din naman, parehas channel 200. Pero ang gusto kong mag-appear sa display, so pag sinabi kong display, HMI at saka SCADA. So parehas HMI din, SCADA. Okay? Ang gusto kong i-display natin ay voltage naman. So magdi-display tayo ng voltage 1.00 to 5 volts. So 5.00. Yan. So 3 decimal. So 1.000 to 5.00 voltage. Tapos sa kabila, ganun din. So voltage, parehas na kayo. So 1.00 to 5 volts. Ang papalitan ko na lang in terms of, kunwari pressure, yung sensor natin. So ang i-display sa pressure sa taas, 3 to 15 PSI. So 3.00 to 15.00 PSI. Okay? Then sa baba, kilopascal. 20.0 to 100.0 kilopascal. Ito yung i-display nyo. Okay? So sa input side po. Then sa output side, ang gusto nating ilabas, halimbawa, no? So maglalabas tayo ng voltage naman siya. Gusto natin ilabas ay voltage. So ang itatype natin dito ay 2 to 10 volts. So 2.00 to 10.00 volts. Yan. So 2.00 to 10.00 volts. Okay? Tapos in terms of ito ba maganda? Standard na signal natin. Percentage. Voltage. Temperature. So balik natin yung temperature. So halimbawa ay in Fahrenheit, no? So degree Fahrenheit. So ito yung papalitan ko. So magkaiba kayo ng konti. So halimbawa ay 30.0 degree Fahrenheit to 300 degree Fahrenheit. Okay? Tapos sa kabila, 15.0 to 150.0 degree Fahrenheit. Yan. Okay? Bali, ang output, sir, is 2 volts or yung 15, sir? Ano ulit? Ang output namin, sir, is itong 15 or itong 2, sir? Output. Actually, it doesn't matter. Ito lang itatype natin. Ito yung gusto natin, equivalent ng output signal natin. Okay. Pero tandaan nyo, pag sinabi nating output, pagdating sa 211, walang, kumaga, kahit na ano yung value i-type mo dyan, ang pinag-uusapan natin sa 211 ay 0 to 1770 na hex. Ibig sabihin, ang gusto ko lang mangyari, pag pinili ko ay 15 PSI, dapat 0 yung lalabas sa 211. Sa kabilang grupo, pag pinili ko yung 15 degree Fahrenheit. Sa kabila, pag 30 pinili ko, 0 din. Diba? Pag sa group 1 and 2, pinili ko 300.0 degree Fahrenheit, 1770 yung lalabas. Ibig sabihin, 100%. Sa inyo naman, pag pinili ko yung 150 degree o 150.0, 1770 din yung lalabas. Ako ba? O sige, tanggalin na natin. Para hindi kayo malito, tanggalin ko na to. Magkaiba na kayo. Wala nang voltage. Temperature na lang. Yan. Okay? Kumbaga, parang equivalent na temperature yung gusto natin. Kumbaga, parang oven siya, di ba? Parang kinokontrol mo yung oven, sineset mo yung temperature ng oven mo, ito yung tinatype mo. Base kung sa gusto mo. Okay? So, ang kailangan nyo is yung program, syempre, tapos demonstration, ano? So, demo yan through Zoom. So, i-demo nyo sa akin yan through Zoom.
recording. Or any, pwede kayo sa MS Teams kung gusto niyo. And i-present nyo lang sa akin next year. So, bali next year na tayo, syempre. For next year na siya. Kailan, So, sir? the whole, January na, sir, deadline? Ginawa rin na. Walang problema sa akin. No? Gamitin nyo na yung bakasyon. Saka I'm sure medyo overwhelming yung ginawa natin, di ba? Medyo mahaba-haba yung demo. Mas na-stress din si Mr. Gamad. At yung iba naman, kailangan yung panoorin at ulit-ulitin yung diniscuss natin para ma-appreciate nyo. Siyempre. Yeah, I'll give you time. Wala namang problema. So, by next year, Wednesday, i-demo nyo sa akin yan. Tapos, i-discuss naman natin yung next activity natin. Next year naman ulit yun. So, for now, paki-check nga pala sa Blackboard, enable ko yung lecture para konting discussion na lang tayo for next year since in-extend ko nga ito. Paki-check dun sa module 2, dun sa lecture. Okay? Paki-acknowledge kung kita na yung lecture dun sa PID controller. Kasi sa laboratory, magsasimulate tayo ng process ng PID control, on-off control. Yun yung pag-uusapan natin for next year. At i-advance ko na yung lecture para dito. Para mahaba ulit yung oras mo. Okay? So, paki-acknowledge nga. Kita na ba yung weekly lecture material sa module 2? Anyone? Opening lang, sir. Okay, dun sa lecture, Instrumentation and Controls lecture. Then by next year, dideploy ko yung para sa flow at saka level measurement. So ngayon, inuna ko muna yung sa controller, PID controller, on-off controller. So feasible ba yung mga video lecture o video discussion? Yes, sir. Meron naman, sir. Okay, good. Then actually, magba-backup ako. So again, nakashare na sa inyo, di ba? Na-share ko naman sa inyo yung OneDrive link ng lecture natin, tama? Yung folder. Yes, sir. Accessible pa sa inyo to. So if i-upload ko dito yung mga video lectures as backup kung sakali na hindi nag-open properly rito. Anyway, paki-double check nga, paki-click nga yung isa kung magpe-play sa inyo ng maayos. Kung may audio naman, di mabuti. Para sigurado na alam kong gumagana. Can you click one at paki... Ayan, meron, sir. May audio naman. Baka kasunod Yes, dati walang audio. May audio naman siya, no? Yes, sir. Okay, good. Sige, mabuti yan. So, for your consumption, so habang nag-enjoy kayo sa Pasko, try yung panoorin ko. Then kung may mga tanong, paki-note yung mabuti. Next year, pag-uusapan natin yan. Okay? Then kung wala namang tanong, tutuloy tayo dun sa laboratory na activity nyo. I-discuss natin siya. And this time, ito naman yung gagamitin natin. Okay, ito siya, no? So ipapakita ni Mr. Gamad ulit. So siya yung parang model natin. Paki-share nga yung screen mo. Pakita ko lang saglit para may idea kayo. Para at least pwede nyo nang i-explore kung yung mga masipag dyan. Habang bakasyon, pwede nyo nang laruin ulit. Paki-share ulit yung screen. Okay lang ba? Yung CX, sir? CX programmer. Yung virtual box ulit. Pero hindi na CX programmer. Paki-minimize na yan. Paki-minimize mo lahat yan. Okay? Tapos, ito naman ang i-open mo. Bali, ang i-open mo ngayon ay yung nandyan na yung DOS box. Kita mo yung DOS box na shortcut. Meron diyang DOS box. So, paki-double click yan. Okay? Tapos, I think may papalitan ka dyan. Okay? So, wait lang. Kalimutan ko yata yung ating setup dyan. Mag-change ka ng directory, ano? Lagay mo nga CD, then space C, colon. C, tapos colon. Nag-change directory ba? Enter mo? Okay, enter. So, CD, space, tapos C, tapos colon. Colon, ano? Yan, double yan. So, change. Capital C. Sorry, capital C yata. Wala pa rin, sir. Wala pa rin. Ano sabi niya? The change to different device type. Ayaw niya, no? Sige, sige. Anyway, mag-upload na ako ng guide. Sige, for next year na lang to. Okay lang naman. Baka medyo ma-overwhelm na kayo. Sige, i-upload ko na lang yung video demo para ma-open nyo na maayos yan. Andito kasi natin i-deploy yung simulator natin para sa PID controller. Para tayo may virtual process system dito. Level control, flow control. So, kukontrolin natin siya using PID. So, para mag-experiment na kayo dito. So, yung programming hanggang PLC lang. Ito, mas typical laboratory tayo dito. So, guided naman kayo. Okay? So, yun ang advantage kapag sa virtual box. At least nandiyan na yung mga software na kailangan nyo. Okay? So, question dun sa problem. Sige, you can stop sharing. Salamat, Mr. Gamad.
Then anything you want to clarify before we end our session? Maliwanag pa sa atin ito? You can take a screenshot. And i-upload ko rin naman sa Blackboard. Nakakuha yung ating gagawin para sa lab worksheet 2.1. So this will be due next year, ano? First week natin, Wednesday, i-demonstrate nyo sa akin to. Pwedeng actual demonstration o pwede rin namang video recording na gumagana siya nung tinest nyo. Okay? So yun lang siguro. So questions hanggang dito. Pag walang tanong, paki-acknowledge. Kung wala nang tanong, Mr. Gamad, are we good? Good for now, sir. Mr. Deniega, may tanong ba? Mr. Deniega, nandiyan ka pa? Okay. Then Mr. Narca, may tanong? Wala po, sir. Okay. So, i-upload ko rin yung video recording sa Zoom for your reference. Okay? Sige. So, kung wala nang tanong, I'll end this session. I'll see you next year. Thank you, Happy sir. holidays. Merry Christmas. Happy New Year.